Yo, what's up mga tol? At iniintay natin ngayon si Tita Carol sa trabaho at magkwentuhan ulit tayo, no? At tagal na natin hindi nagkukwentuhan. Nagbabalik tanong ako doon sa mga bagay na pinagdaanan ko simula nung pagdating ko dito. Yun yung mga experiences na naranasan ko na pagka naaalala ko, natutuwa lang ako na kahit papano nalalampasan naman natin at nalampasan natin yung mga ganong klaseng trials o masasabi nating pagsubok sa ating pagstay dito. Kasi noon mga bagay na mga napagdaanan ko nung bago pa lamang ako dito sa Australia, sobrang dami at palagay ko sa isip ko noon hindi na talaga siya matatapos yung problema na yun, parang walang katapusan. Mag-breakdown ako ng mga bagay na naranasan ko dito, maganda at mabuti, para balance out natin, di ba? Yung unang-una sa listahan natin yung environment. Siyempre kung galing ka sa bansa natin, sa Pilipinas, malalaman mo agad pagdating mo pa lang yung pagkakaiba ng lugar na to, dito Australia at saka ng Pilipinas. Kahit sa regardless kung saang probinsya ka man nag-i-stay sa atin, malalaman mo yung pagkakaiba ng Australia sa Pilipinas. Alam niyo yun, yung pagpatak ng alas 8, sarado na yung mga tindahan, yung mga ganun na mga bagay na nami-miss mo, at the same time na-appreciate mo rin yung tahimik na environment dito sa Australia na may kukumpara mo sa atin na palaging may tao sa labas, palaging may social life. Dito yon naputol na rin halos lahat yung social life mo dito, kasi mostly kasi nung lagi mo dito naka-spend na talaga sa pagtatrabaho. Yung pangalawa, syempre nakikita nyo, namanghang-mangha ako dati dito sa Australia nung hanggang ngayon naman, nung pagdating ko nakikita ko yung mga, alam niyo, yung mga tinatapos sa kalsada ng mga bagay na dapat sa atin kumbaga sa atin yan tol, kung buo pa ipapamana mo yun sa mga apo mo, anak mo, di ba, hanggat sa gumagana. Dito pagka ayaw na nila medyo below na siya doon sa expectation ng performance ng mga electronics o mga damit na may mga etiketa pa, ayaw na nila, itatapon na lang nila yun regardless kung okay pa o hindi. Siguro yun sa atin, masyado din tayong sentimiento, which is maganda rin naman kasi napaka-frugal natin pagdating sa possession natin, mga items na dapat talaga pahalagahan natin dahil nga kakaunti yung resources natin sa atin. Doon pumapasok yung pagiging pagiging resourceful natin at kontento sa mga bagay na yung isa pa tol, parang medyo nung unang dating ko dito, medyo parang nakakaramdam ako ng konting homesickness, pero hindi may kukumpara yung pagka-homesick ng nandito sa land base sa Australia, specifically sa pagbubarko. Ang ibang liga yung barko tol, talagang para kang nasa abyss ng unknown na basta parang kumbaga nasa isip mo pag nasa barko ka, wala nang katapusan, lahat ng nararamdaman mo parang gano'n, kailangan nakadepende na lang kung paano mo dadalhin yung sarili mo, masusurvive mo yung kontrata mo. Dito naman paminsan-minsan syempre yung pamilya mo, yung mga nakagisnan mo dati na palagi mong ginagawa, nami-miss mo rin yun talaga, hindi mo maaalis yun. Punta mo lang sa mall o bumili ka ng gusto mong bagay na na makakapagpalubag man lang ng loob mo. Ayun yung pagkakaiba. Siyempre hindi naman natin pwedeng talikuran to at inumpisa na natin to, tsaka maganda rin naman ang kitaan dito at hindi ka naman gabyado. Kaya sabi ko, tiisin na lang. Ayun, hanggang sa nakasunod si Tita Carol dito. Tapos siguro in future plans, in God's time marami pa tayong makukuha dito at matutulungan. Kumbaga parang si Hansel and Gretel yan tol, yung iniiwan nila mga crumbs, habang binabalikan yung crumbs na yon, makikita mo na nasa tamang path ka pala, na sige, hindi naman ako naliligaw ng landas. Yun yung mga bagay na manonotice mo na nagiging development, na maiisip mo at marirealize mo na nasa tamang path ka, na basta manatili ka lang mabuti at wala kang inaargabyado, palagay ko lahat naman ng minimithi mo yung mangyayari yan.
Kagaya nga nito tol, hindi ko naman ini-expect to na magkakaroon ako nitong mga pang-vlog na to alam niyo sa totoo lang tol, medyo this past few months napag-isip-isip ko na sabi ko saka na lang ako magbablog ulit kasi medyo nagkakaroon tayo ng kaunting obligasyon sa trabaho na karagdagan at hindi natin may iwasan na mawawala sa isip natin yung mga ilang bagay na syempre gano'n naman, parte naman yun ng pagmamature at pagtanda na may mga bagay ka munang isasantabi. Siguro sign din to na kahit papano kasi itong pagbablog nag-i-enjoy talaga ako rito at saka parang ito yung aking escape sa magulong mundo, magulong mundo ng ng showbiz. Joke lang. Kumbaga nakakapaglabas ng aking saloobin at nararamdaman, kaya maganda to. Nagkaroon tayo ng maraming equipment dito na kung mapapanood nyo sa link na to, sobrang dami. Nasaan na ba tayo? Rules and regulation tol. Yung mga rules and regulation dito na sasabihin mo mahigpit, ma-appreciate mo siya rather na mas maaanoy ka sa kanya. Kasi yung mga rules and regulation na yun, yun yung bagay na nagbi-build dito sa bansa na to. Kaya ganito sila kaganda, ganito kaasinsado, is because dahil napaka disiplinado ng mga tao nila. Kasi syempre yung rules and regulation wala rin naman yan kung ang mga tao hindi rin naman nagpa-participate o hindi rin sumusunod sa mga patakaran. So yan, two-way street yan tol. Kung siguro sa atin may mga sapat din naman na patakaran regarding sa mga ganyan, pero siguro masyado na tayong busy para masyado lang busy yung mga tao sa atin para humasil. Kasi alam mo naman sa atin medyo survival talaga sa atin. Hindi mo naman may tatanggi yun. Tsaka yung pangatlo, yung pangilan na ba tayo? Basta yun, nahalata ko lang din dito sa Australia tol, yung sinasahod. Medyo okay yung sinasahod, na very well compensated ka para sa bagay na ginagawa mo at sa effort na ini-spend mo, very well compensated ka naman. At syempre yun yung nare-realize ko, medyo pagod sa trabaho, may isip mo naman na ganitong per week naman ang sinasahod mo. Kadalasan yan 6 na buwan na sahod na nung sa atin yan. Kaya yun yung parang kumbaga mapagpapalubag mo na lang yung loob mo kumpara doon sa pagod na nararamdaman mo at lungkot. Syempre may isip mo kung ilang hollow block na yung mabibili mo doon, kung ilang square meters na lote na yung pwede mo may pundar doon. Sa atin yun yung mga bagay na mabubuo mo sa isip mo upang magpatuloy ka sa araw-araw. Gusto nyo ba maglakad tayo para maganda medyo nakakaramdam na rin ako ng sa aking tol, sa aking katawan, lalo yung aking stamina. Mahina na yung stamina ko. Parang lagi akong kasi syempre nag-gain ako ng weight. Halika, punta tayo doon sa labas para may pasyal ko naman kayo. Yun, so lakarin natin to tol at maya pa naman. Mga oras na ba? Oras ay 4:25. Meron pa tayong 1 hour para mag-ikot-ikot. Yung unang dating ko dito noong 2019, ang pinuntahan ko yung Terry Hills sa norte yan tol. Yung norte na yun lugar yun ng mga may kaya, pero may kaya siya, pero kung wala kang kaya kumbaga wala kang kotse, kumbaga para siyang probinsya na mga lugar ng mga mayayaman, ganun. Kapag wala kang kotse, wala kang service, may hihirapan ka ron. Kaya tsaka puro kasi mga ganito doon, mga gubat-gubat, kaya nakakatakot may mga gagamba, ahas. Minsan may ahas doon sa kalsada, mga patay na ahas, tinatadyakan lang namin sa may ganyan. Tinatadyakan namin sa may gilid para hindi masagasaan. Tapos gagamba, ang dami itong gagamba, yung nakamamatay na gagamba, yung redback. Kaya hindi rin ako masyado nag-explore doon. Labas na tayo dito ulit. May nagja-jogging, madunggol tayo. Balik na tayo sa sasakyan tol, kasi wala naman, paano na, padilim na. Masyadong late na tong gala natin. Yung mga puno dito hindi masyadong pinagpuputol. May edad na tong puno na to, pero ilang bagyo na namin. Tsaka dito tol,
parang walang lindol. Kasi napansin ko yung mga bahay dito, wala masyadong pundasyon. Yung kumbaga sa atin, huhukaya mo pa ng hollow block, tapos huhulugan mo ng simento, di ba? Para may biga. Dito rekta tayo. Ay, mga second floor na yan, mga walang pundasyon yan. Yung mga bahay na yan, na makita niyo yung mga bahay na yan, walang pundasyon yan. Pero dahil nga walang lindol, eh okay din naman. Parang kumbaga ano lang, yung mga laruan na nabibili sa atin, na hindi nilulubog sa lupa. Eh sa atin hindi ubra yun, di ba? Kasi ano, mani yung ano natin eh, yung lugar natin, dahil ng bagyo, tsaka malindol. So tinan nyo yung sapatos ko, tol. Ang tagal ko nang ginagamit nito. Malinis pa rin, ano? Malinis yung talampakan, kahit ano. Kaysa ka maglakad dito. Eh sa atin, pumunta ka lang ng ano eh, ng labas, bumili ka ng mantika. Paglabas mo, puro putik na yung talampakan mo, pati yung hita mo puro putik na rin. Eh dito hindi naman kahit naulan. Let's go, mamaya ulit.